Magandang araw po and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na naman po si Kapitana ni Heights, ang kapitan na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So ngayong araw guys, magbibigay tayo ng reaction tungkol pa rin ito sa issue ng Rochelle. Ayan, no? And tungkol dito kay Daddy Donut. So, hindi talaga matapos-tapos tong issue na to guys as long as merong nagla-live at pinag-uusapan ito, no? So, tayo bilang mga reactor, nagbibigay tayo ng reaction, no? So, naalala ko sabi ni Daddy Donut, sabi niya, dapat daw bago ka daw magbigay ng opinion mo, dapat meron ka daw knowledge, no? Tungkol sa pangyayari. Actually, kung ikaw ay isang defender, dapat bago ka magdepensa, may hawak ka talagang mga patunay, may mga basihan ka talaga, no, may magpapatunay, may proof, no, para yun yung ilaban mo sa pagdidepensa mo as defender. Pero kung ikaw ay isang reaction at nagbibigay ka lamang ng iyong reaction at opinion, yun ay magbabase ka lamang doon sa mga napapanood mo, naririnig mo, or doon sa mga content. So, dito sa binibigay nating reaction, guys, sabi ko nga, wala tayong alam kung ano talaga yung totoong naging cause ng pagkakaroon ng paghiwalay ng Rochelle, ni Dudong Roel at ni Langga Rachel. But then, nagbibigay tayo dito ng reaction, opinion, base po sa mga napapanood nating mga statement na binibitawan at nilalabas ng mga taong masasabi natin na malalapit, no, sa kanila, at isa na dyan si Daddy Donut. No? So, sabi ko nga doon, sa una ko mga reaction, hindi na dapat nilabas pa yung conversation because that was 2024 at 2026 na tayo ngayon. Kumbaga, mahigit isang taon na ang nakaraan at yung issue na yan natapos na yan. Pero nagtanong nga ako doon, sabi ko ano ang intention ni Daddy Donut, bakit na nilabas yon. Napanood ko yung live niya at ang sabi niya doon is ang purpose ng paglabas niya ng conversation na yon is para mapatunayan, no, na hindi siya ang dahilan ng paghihiwalay ng Rochelle. Yes, nakita natin doon sa caption niya na wag ibas si Roel, no? So, ang intention ni Daddy Donut is nilabas yung convo na yon na that was 2024 para ipakita or i-inform ang mga tao, especially sa Rochelle community, na nilabas na yon to to clarify, no, or para linisin yung pangalan niya na hindi siya yung dahilan ng paghihiwalay. But hindi naisip ni Daddy Donut na merong consequences yung ginawa niya na yon. Yes, wag iba si Dudong Roel. Kasi kung titingnan ko yung mga conversation doon, hindi ko alam kung yon ay may consent ni Dudong Roel na ilabas yung conversation na yon. Kasi as far as I know, pag sinabing private conversation, that is a private. No, that is between two of you kung sino yung kausap mo dyan. No? Sabihin ni Daddy Donut, wala naman daw taong sinaktan, wala naman daw taong kumbaga minamasama doon sa conversation na yun. But then, still conversation yun. Na private message yun. Okay? Unless kung sa mga comment section. No? Pwede mo yung i-thumbnail, pwede mo ilabas, no? Pero private conversation yan. So, I don't know kung may consent, no? Kasi isa yan sa mga pinagbabawal, guys, na i-post mo yung private conversation without consent ng taong kausap mo. But anyways, no, kung tingnan mo yung conversation, wala naman talaga doong dapat i-bash kay Dudong kasi doon sa conversation, pinapakita nila ni Dudong na nag-effort din siya at ginawa din niya yung kanyang part na para makausap silang Rachel. Pero ang hindi iniisip ni Daddy Donut dito, na doon sa conversation na yon, nalinis na yung pangalan niya, nahugasan yung kumbaga, parang naghuhugas kamay siya dito Kasi inilabas lang niya yung convo without thinking na merong mga consequences yun. Ang naging consequences doon, kasi kung titignan mo sa conversation, hindi po doon si Dudong ang naging masama kundi si Langga Rachel. No? I don't know, no? Iba-iba yung interpretation ng mga supporters, iba-iba yung analyzation, at iba-iba yung opinion ng mga supporters. But, kung titignan ko doon sa conversation, parang lumalabas kasi doon na si Langga Rachel ang mababas. Bakit?
Kasi doon sa conversation, pinakita doon na ginawa naman ni Dodong Ruel yung part niya, nakausapin si Langga Rachel, pero parang lumalabas na si Langga Rachel doon ang nagmamatigas. Si Langga Rachel doon ang mataas ang pride. Si Langga Rachel doon yung hindi nagpakumbaba to the point na hindi sila nagkaroon ng pagkakaunawaan or hindi nagkakaroon ng maayos na pag-uusap, no? Pero later on, naayos naman yon kasi sabi ko nga 2024 yon, naayos na yon, no? Pero doon sa part ng conversation na nilabas ni Daddy Donut, ay si Langga Rachel ang napapasama doon. That's why, yun po yung naging dahilan kung bakit nabas si Langga Rachel at naging negative yung opinion ng ibang mga supporters, no? At ang simpatiya ay napunta dito kay Dodong Ruel. Na kung tutuusin, tapos na, napag-usapan na yun no? Pero dahil sa ang intention ni Daddy Donut is para malinis yung pangalan niya at para maipakita sa mga tao or ma-inform sa mga supporters na hindi siya ang dahilan ng paghiwalay. Kumbaga, siya pa yung gumawa ng paraan, siya pa yung naging tulay para na magkausap yung dalawang bata, no? Pero hindi po lahat kasi ng iniisip ni Daddy Donut ay katerno po ng iniisip ng mga tao. So, hindi talaga may iwasan na iba-iba yung maging opinion ng mga tao doon, no? So, may mga supporters na ang simpatiya na kay Dodong Ruel kasi alam nila, nakita nila, nabasa nila na gumawa ng effort si Dodong Ruel na mag-reach out at makakausap si Langga Rachel. Yung mga loyal dito kay kay Dodong Ruel, parang nabas si Langga Rachel kasi lumalabas dito na despite sa effort ni Dodong Ruel, parang naging ma-pride si Langga Rachel, no? Kumbaga parang hindi siya nagpakumbaba or hindi siya nag-give way or hindi niya inunawa, no? Para kumbaga parang hindi si Langga Rachel, parang hindi siya nagre-reach out din na maayos yung problema kasi hindi po natapos yung conversation no? Parang yun lang yung part na nilabas na para lang mabigyan ng para ma-recognize lang yung effort ni Daddy Donut doon na magitan siya or gumawa siya ng paraan na magkausap yung dalawa. Pero sa ibang mga conversation doon, wala na, hindi na natin alam, no? So, yun yung guys, no? Yun sabi ni Daddy Donut na pag walang knowledge, no? Wag makialam, no? Pero ang isa na nakaagaw ng pansin ko doon sa live ni Daddy Donut is yung tungkol sa pagre-reaction ni Madam MC or ni Marilyn Chang. Kasi dahil nabas ni Madam Marilyn Chang si Langga Rachel, ang sabi ni Daddy Donut is sa mga live ni Daddy Donut, dahil nga biniblame siya ng mga supporters na siya yung dahilan ng pagkakaroon ng misunderstanding or paghiwalay ng Rachel, lagi niya sinasabi na wala siyang kinalaman, no? Wala siyang alam, di ba? Yun yung sinasabi niya palagi, no? Kasi biniblame siya. Pero doon sa live niya na ina-address niya kay Madam Marilyn Chang, ang sabi ni Daddy Donut doon na nakaagaw ng pansin ko is, kung alam mo lang ang dahilan, baka, no, madepensahan mo pa kaya si Langga Rachel, no? Parang yun yung yun yung linya ni Daddy Donut doon Kung malaman mo lang ang dahilan, madepensahan mo kaya si Langga Rachel. So, doon ako naku-confuse kasi sabi ni Daddy Donut, wala siyang alam kung ano talaga yung totoong dahilan. Diba? Hindi niya alam. Pero pagdating dito kay Marilyn Chang, sabi niya, kung malaman mo lang ang tunay na dahilan ng paghihiwalay ng Rochelle, madidepensahan mo pa sila kaya si Langga Rachel. So, ibig sabihin, alam niya. No, ibig sabihin alam niya kung ano ang dahilan, no? Pero doon sa mga unang mga statement niya, hindi daw niya alam at wala daw siyang kinalaman. So, hindi nagkakatugma, kaya nagkakaroon ng tawag dito ng curiosity, no? Nako-confuse yung mga ibang mga manonood, no? So, kung ano man yung dahilan ni Langga Rachel at Dodong Ruel, well, siguro sila lang yung nakakaalam. And para sa akin, hindi na siguro dapat na ilabas pa kung ano talaga yung totoong dahilan kasi magkukos pa yon ng another chaos. Magkukos pa yon ng another kaguluhan kasi magkakaroon na naman ng iba't ibang mga opinion ng tao. Kasi dito pa lang guys, sa gulo na to, dito mo na nakikita kung sino talaga yung ang loyal kay Dodong Ruel, dito kay loyal kay Langga Rachel, at dito mo makikita na yung supporters pala ay hati,
no? Dahil sa kilig, dahil sa tawag dito sa love team, or hindi na love team, no? Dahil sa love story ng dalawa, ay nagawa pong mag-reunite ang mga supporters. Pero pag wala na pala yung love na yon, ay doon mo pala makikita kung kani-kaninong loyalty ang mga supporters, no? So, para sa akin, kung ano man yung dahilan, siguro para sa kanila na lang din yon. And siguro, ang kailangan na lang siguro nilang Rachel at Dodong Ruel is yung proper na pag-uusap at magkakaroon po sila ng closure, no? Para once and for all, matapos na yung problema, para malay mo balang araw magkita man sila na hindi sa inaasahang pagkakataon, at least walang hurt feelings, no? Yung magkita man sila ay magiging okay yung kanilang relasyon, kahit na sabihin natin parang casual lang, at least walang samaan ng loob, no? Walang walang extra baggage na dinadala sila kung ano man yung buhay na tatahakin nila if ever na hindi talaga sila. Pero sabi ko nga, huwag tayong mawala ng pag-asa kasi malay natin sila talaga yung destined and meant to be na balang araw di ba? So ang ano lang talaga, pagkakataon lang talaga nakakaalam. Pero para sa akin, sa dami kasi ng mga nagbibigay ng mga ngayon, ng mga payo, siguro kay Dodong Ruel at kay Rachel, pakinggan nyo lang, no? And then magiging matalino kayo sa pag-analyze ng mga bagay-bagay at mag-iingat kayo sa mga taong nakapalibot sa inyo, kasi minsan kung sino pa yung mga taong pinagkakatiwalaan mo, yun pa pala yung sisira sa iyo, no? So be matured and responsible enough sa pag-analyze, no, ng mga bagay-bagay, kasi hindi na naman kayo bata, no? Mag-iingat kayo sa mga taong nakapalibot sa inyo at mag-iingat kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan ninyo. And sana dumating yung pagkakataon na makapagharap kayo ulit, makapag-usap kayo, magkaroon ng closure para matahimik na yung bawat isa, guys, no? So yun lang yun, no? And sana tigilan na yung blaming, tigilan na yung bashing, kasi sa totoo lang, guys, hindi nakakatulong, no? Kung gusto niyo talaga na doon sa mga support pa rin kay Dodong at kay Ruel hanggang ngayon, ayan, saludo ako sa inyo. Pero doon sa may mga kanya-kanya ng loyalty, siguro kung support kayo kay Dodong, focus na lang yung kay Dodong sa pagcha-charity, kasi choice nyo naman yan, karapatan nyo naman yan. Kung kayo ay support dito kay Langga Rachel, focus kayo kay Langga Rachel, no? Kasi choice nyo din naman yan. And as much as possible, kung supporter kayo ni Dodong, wag na kayong magparinig dito sa supporter si Langga Rachel, kasi wala po ibang nasasaktan niya kundi si Langga Rachel. Vice versa, kung kayo po ay supporter si Langga Rachel, focus kayo kay Langga Rachel. As much as possible, wag na rin po kayo magparinig dito kay Dodong Ruel, kasi wala po ibang masasaktan, si Dodong Ruel lang din po, no? So ganun lang yon. Total, minsan sa buhay ninyo ay pinasaya naman kayo ng dalawa, and then minsan sa buhay ninyo ay sinuportahan nyo naman yung dalawa, and I'm sure na pamahal din naman sa inyo yon. So hindi basta-basta matitibag yun or mawawala yung pagmamahal na yon. Siguro pride na lang talaga minsan yung nangingibabaw, no? Pero yung pagmamahal, I'm pretty much sure na andyan pa din yan sa puso ninyo. So ganun lang yun, guys, no? Para sa katahimikan at para uusan na rin po yung buhay ng dalawa, no? Para magkaroon na rin sila ng uunlad na rin yung kanilang mga career. Siguro yun na lang yung dapat gawin, no? Na suportaran na lang, or kung hindi ba kayo suporta dito sa bawat isa, well, wala nang wala nang sumbatan, wala nang parinigan, no? Kasi sabi ko nga, kung ano man yung mga blessing na tanggap ni Langga Rachel, ganun din naman si Dodong Ruel. In short, they are both benefited sa mga blessings na natatanggap nila dahil po sa pagmamahal ng mga supporters. Kasi sa totoo lang nakita naman natin na talagang minahal nila yung mga supporters, vice versa, minahal din sila ng mga supporters, and kahit papaano napasaya din naman kayo, guys, no? So yun lang yun, no? So kay Daddy Donut, siguro next time ingat-ingat po tayo, no, sa mga ginagawa natin, sa mga sasabihin natin, sa mga desisyon natin. Yes, alam ko mahal mo silang Rachel bilang pamangkin mo, pero sa ginawa mo dito, parang nakikita ko mas mahal mo yung career mo, no? Kasi parang hindi mo iniisip yung magiging consequences dito sa ginawa mo. Ang naisip mo lang, malinis mo yung pangalan mo, pero hindi mo
iniisip na ang babalikan dito si Langga Rachel. At ito na nga yung naging consequences ngayon. Nabas ng sobra-sobra si Langga Rachel. Hindi mo rin mabiblame kasi saan sila nag-base sa pagbabas nila? Diyan sa nilabas mong conversation. 'Di ba? Eh minsan matuto din tayong matuto tayo sa tinatawag na privacy, matuto tayo sa tinatawag na confidential. Pag sinabing private, private, no? Hindi pwedeng pag private i-public mo na lang. No? So ganun lang 'yun, guys. So maraming salamat and ayun lang, no? Support lang, guys, no? Suportahan lang silang dalawa kung saan kayo gustong sumuporta, wala namang problema kasi karapatan niyo 'yan, choice niyo 'yan. No, basta importante wala na pong wala nang parinigan kasi dalawang bata rin naman ang masasaktan, no? So, ayan lang. Maraming salamat and God bless everyone.